Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating online service. Ang inyong lingkod po, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. Sa gabing ito, pag-uusapan po natin sa tinatawag po natin, ito palagi natin po naririnig ito, greener pasture. Kapag sinabing greener pasture, karamihan ang nasa isip, magiging sagana ka sa material things. Ano? Kaya ito nga yung sinasabing kaya yung iba nangangarap pupunta ni bawa sa New Zealand, sa mga mayayamang bansa para greener pasture. Pero dito po sa Awit 23, sinabi kung ano yung totoong greener pasture. No? Iisa-isahin po natin. Sabi po rito sa Awit 23:1, si Yahweh ang aking pasol, hindi ako magkukulang. So bago tayo magpatuloy, hingi muna tayo ng tulong sa ating totoong pastol na walang iba kundi ang ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, sa pagkakataon na ibinibigay mo po sa amin para muli, pag-aralan, magbunay ng salita, makita namin ang kahalagahan kung ano ba ibig sabihin talaga ng tinatawag na greener pasture. Alam po namin, Panginoon, ang greener pasture ay totoong manggagaling sa inyo na aming pastol. Kaya sa tulungan, samahan niyo po kami sa tulong po ng inyong Santong Espiritu, maunawaan, maintindihan namin ang iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. So, base po dito sa Awit 23, verse 1, si Yahweh ang aking pasol, hindi ako magkukulang. So, ang pasol daw natin, walang iba, ang tunay na pasol natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At dito po papasok yung tinatawag natin greener pasture. Letter A. Pag sinabing greener pasture, na nasa presensya ka ng ating Panginoon, sagana ka sa katahimikan. Awit 23:2. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Siguro wala nang gaganda sa senaryong ito. Nandun ka sa kulay green, kaya greener, green. Pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Siguro lahat tayo, nakikinig kayo, sasangayon kayo. Wala nang gaganda pa sa isang tahimik na lugar at merong maririnig mong agos is yung batis na umaagos yung tubig. No? Kaya greener pasture. Merong sagana sa katahimikan. Sabi nga po rito sa Awit 36:7-9, O Diyos, ang iyong pag-ibig mahalaga at matatag, ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Verse 8, sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan, doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Verse 9, sa iyo rin nagmumula silang lahat na may buhay, ang liwanag ng taglay mo, ang sa amin ay umaakay. So again, base po dito sa binasa po natin, dito pinapakita na ang greener pasture ay yung sagana ka sa katahimikan. Merong katahimikan. No, ibig sabihin, isipin na lang ninyo, kaya nga sinasabi di pag nasa bukid ka, ang sarap lalo pag nakita mo yung luntiang na mga palayan. Parang naalala ko yung kanta ng Laguna, no? Yung kanta ng ni Sampaguita. Laguna, nang ika'y marating ko, Laguna. Ibig sabihin, napakasarap manirahan dito. Karamihan ng tao, no, pag gusto mo ng katahimikan, gusto mo yung meron kang refreshing na lugar. At yung kulay green ay very refreshing. Kaya nga greener pasture. Pangalawa, na matatawag na greener pasture, ayon dito sa Awit 23, letter B, sagana ka sa kalakasan. Awit 23:3, pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. So, yung kalakasan pala na binibigay sa atin is part po ito ng greener pasture. At sabi rito, kaya pinapalakas si Haring David, sabi nga niya, dahil siya'y pinapatnubayan ng Diyos. So kapag pinapatnubayan tayo ng Diyos, walang iba kundi ang ating pastor, kundi ating Panginoon, meron daw po tayong kalakasan, sagana tayo sa kalakasan. Bakit? Upang maparangalan ang ating Ama na nasa langit. Awit 25:13, ang buhay nila'y palaging sasagana, mga anak nila'y magmamana sa lupa. Ito po palagi ko pong sinasabi. Kapag tayo, sumampalataya tayo sa ating Panginoon,
pati yung mga mahal natin sa buhay madadamay. Madadamay saan? Madadamay sa mga kabutihan, madadamay sa katahimikan, madadamay sa kalakasan. Ibig sabihin, kung meron tayong lakas, pati mga anak natin may lakas. Kung tayo sagana, yung pati mga mahal natin sa buhay magiging sagana. Bakit? Bakit gagawin ito ng ating Panginoon? Kasi ginawa nating pastol ang ating Panginoon. Ito po ang sinasabing totoong greener pasture. Pangatlo, letter C, greener pasture is yung sagana sa katapangan. Pero tingnan po natin ang klaseng katapangan ito. Awit 23:4. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. So, ibig sabihin, kahit saan daw tayo pumunta, meron tayong katapangan na pinanghawakan. Bakit? Ginawa nating pastol ang ating Panginoon. Wala tayong katatakutan. Kaya nga sinasabi ko palagi ito, if God is with us, who will be against us? Walang mananalo sa atin. Pagkasama natin ang Diyos. Di ba? Aking kaagapay, ang tungkod mo pamalo, aking gabay at sanggalang. Palaging merong bibigay ang Diyos sa atin na bagay na pwede natin gamitin para panlaban sa lahat ng mga bagay o sa lahat ng mga kaaway na pwedeng lumapit sa atin. Ito po kasi, tandaan po natin, si Haring David ay isang pastol, nag-aalaga ng mga hayop. So, sinasabi lang dito kapag merong kaaway o may lumalapit, meron siyang pamalo at tungkod, ito yung ginagamit niya para hindi makalapit doon sa mga inaalagaan niyang mga tupa. Pero, kagaya nga nito, ating pinag-aaralan, ang mabuting pastol ay walang iba talaga kundi ang ating Panginoon. No? Awit 16:8. Alam kong kasama ko siya sa tuwina, hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Again, ulitin ko. Kapag kasama natin si Lord, sino kaya ang pwedeng lumaban sa atin? Kapag kasama natin nagmamay-ari ng buong mundo, meron kaya makakalaban sa atin? May mananalo kaya sa atin? Kapag kasama natin yung pinanggagalingan ng lahat ng blessing, meron kaya pwedeng humadlang sa blessing na ito? Sagana sa katapangan. Bakit? Kasi kaagapay ang ating Panginoon. Sabi nga rito dumaan ako sa madilim na libis ng kamatayan. Ibig sabihin kahit nandun ka sa parang delikadong lugar, hindi ka matatakot dahil kasama mo ang ating Panginoon. Tandaan po natin, hindi po ibig sabihin ito makipag-away palagi. Hindi po. Ang sinasabi po rito, si David kahit nag-iisa siya na inaalagaan niya yung mga tupa, hindi siya natatakot. Bakit? Kasama niya ang ating Panginoon. Pang-apat po, letter D, sagana sa pagpapala. Ito yung gustong-gusto ng lahat sa atin. Lalo na po ako, gustong-gusto ko ito. Awit 23:5, ipinaghanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko, sa aking ulo lang isa ibinuhos, sa aking saro pagpapalay lubos. Kapag si Lord ginawa nating pastol ng ating buhay, name it, lahat ng bagay na kailangan natin, lalo na, bibigyan niya po tayo ng satisfaction doon sa mga pagkain na po pwede nating maranasan. Ibibigay niya. Ano pa? Pati yung pagiging leader, ibubuhos niya sa atin. Bakit? Kasi sagana siya sa pagpapala. Hindi ba greener pasture ito? Nandito ka sa Pilipinas pero nararamdaman mo yung pagpapala, nararamdaman mo yung katahimikan, nararamdaman mo yung kalakasan, nararamdaman mo yung katapangan, hindi ba matatawag na greener pasture po yan? Awit 93:10. Ako'y ginawa mong sinlakas ng torong mailap sa gubat, ako'y pinagpapalat pawang kagalakan aking dinaranas. Totoo naman po ito. Kapag meron kang malakas na katawan, di ba masarap po yan? Sagana ka sa lahat ng bagay. Kumbaga sa nakakaya mong gawin yung mga bagay na hindi kayang gawin ng iba. Bakit? Kasi ginawa ni David na pastol ang ating Panginoon. Letter E, sagana sa pag-ibig ng Diyos. Siguro wala nang papantay pa rito. Para sa akin, ito yung greatest o greenest pasture. Kasama mo, Panginoon, yung maramdaman mo yung kanyang pag-ibig. Sabi sa awit
23:6, kabutihan at pag-ibig mo sa akin hindi magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. So, wala nang papantay dito. No? Wala nang papantay dito. Kasi sabi niya rito, hindi tayo pagkukulangin ng pag-ibig ng Diyos. Sabi ni David, no? Makakasama niya habang nabubuhay at hanggang sa mga susunod na mga panahon kasama, mananahan tayo sa presensya ng ating Panginoon. Hindi ho ba yan ang pinaka-greener pasture na masasabi po natin? Wala po sa Amerika. Wala po sa New Zealand. Wala po sa ang lugar. Ang greener pasture, kapag kasama mo ang Diyos, kahit saan ka pumunta, mararanasan mo itong mga bagay na ito, kasaganahan, sagana sa katahimikan, sagana sa kalakasan, sagana sa katapangan, sagana sa pagpapala, at ang lahat ng ito nakabuod sa pag-ibig ng ating Panginoon. Lahat ng ito mangyayari kung gagawin nating pastol ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Kaya nga po sabi niya rito sa Juan 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, referring to Satan, pumatay at manira. Pero ang ating Panginoon, naparito ko upang ang mga ito ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Hindi po sinabi rito, masaganang lubos pag nandun ka sa ibang bansa, kundi kapag kasama natin ang ating Panginoon, mararamdaman natin yung tinatawag na kasaganahan ng buhay. No? Kaya nga pumunta ang ating Panginoon, gusto niya maranasan natin yung tinatawag na masaganang buhay. Paano nga ba yun? 1:12. Ano sabi? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Hindi ba greener pasture ito? Na ituring tayong anak ng Diyos? At ang gagawin natin, tatanggapin natin at sasampalataya tayo sa pangalan ng ating Panginoong Sus. Bakit? 1:15. Upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos ang katauhan, kaya't ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, nakikinig ka ngayon. Alam mo ba talaga ang ibig sabihin ng greener pasture? Pero base dito, purihin ng Panginoon, nandiyan ka, nakapakinig ka. Ang greener pasture pala, kapag ang ating buhay, isinuko natin sa ating Panginoon. Kapag tinanggap natin ang ating Panginoon, at tayo'y nanalig at sumampalataya sa Kanya, may katiyakan tayo ng buhay na walang hanggan. At tatawagin tayong anak ng Diyos. Hindi ba greener pasture yon? Magkakaroon tayo ng tinatawag na royal blood. Magiging anak tayo ng Diyos. Hindi ba napakasarap na pangako ito na sinabi ng ating Panginoon? Kaya kapatid, sa mga oras ito, ako'y mananalangin ng pagtanggap. Aanyayahan kita na sumunod. Sapagkat gusto ko rin maranasan mo ang tinatawag na totoong ibig sabihin ng greener pasture. Magkakaroon ka ng katahimikan, magkakaroon ka ng kalakasang pisikal, magkakaroon ka ng katapangan, harapin ang lahat ng bagay, magiging sagana ka sa mga pagpapala, at magiging sa lahat, ang pinakamasarap, mararanasan natin yung sagana na pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya kapatid, anyayahan kita na sumunod ka sa panalangin na aking gagawin, ariin mo na sarili mong panalangin, ang panalangin ito, para maranasan mo ang ibig sabihin talaga ng greener pasture. Tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin. Panginoong Sus, maraming salamat. Dahil sa iyong mga salita, magkakaroon po ako ng pagkaintindi sa ano bang ibig sabihin talaga ng greener pasture. Muli, Panginoon, sinasabi mo po rito na ang pagkakaroon po ng greener pasture ay yung pagkakaroon po ng totoong relasyon sa inyo. Kaya sa mga oras ito, ako po ay sumasampalataya at tinatanggap ko po ang inaalok po ninyo ng kaligtasan. Binibigay ko po, kinukomit ko po ang aking sarili para po sa inyo. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking pagkakamali.
Kapatid, sa mga oras ito, nangungusap ang ating Panginoon sa iyo, ang Kanyang Espiritu Santo. Kung meron kang pagkakamali, pagkukulang, ito yung pagkakataon na pwede mong isurrender sa ating Panginoon. Sige, sabihin mo sa Kanya sa mga oras ito. Hallelujah. Hallelujah. Opo, Panginoon, patawarin po ninyo kami. Patawarin niyo po kami sa aming kasalanan. Lord, ikaw mismo nagsabi sa unang Juan 1:9 na ang sino mang humingi ng tawad, lumapit sa inyo at magpakumbaba, kami patatawarin mo at lilinisin mo sa lahat ng karumihan. Isang napakagandang pribileyo, isang ibig sabihin pa rin ng greener pasture ang magkaroon ng relasyon sa inyo at mapatawad sa aming mga kasalanan. At sa oras ito, kapatid, isang pagkakataon din ng pagkakaroon natin ng relasyon sa ating Panginoon ay meron tayong kalayaan na lumapit sa Kanya at humiling sa Kanya. Kaya sa pagkakataong ito, meron kang physical na karamdaman. Ang sabi ng salita ng Diyos, pwede niya tayong bigyan ng kalakasan, pwede niya tayong pagalingin, pwede niya tayong bigyan ng panibago kalakasan sa aming physical na katawan dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya sa mga oras ito, ano man ang iyong physical na karamdaman, lumapit ka sa ating Panginoon, hilingin mo kagalingan. Sige, sabihin mo sa Kanya, ikaw lang at siya nakakabatid, nakakarinigan. Sabihin mo sa Kanya, opo, oo kapatid, ang kinin mo, ang kagalingan ng gagaling sa ating Panginoon. Isa ito sa kasama sa tinatawag na greener pasture. Ang meron tayong kalayaan, pribilehiyong lumapit sa ating Panginoon. Humiling ng mga bagay. Ako, Panginoon, kalakasang physical ako po, yung aking throat na medyo inuubo ko, ikaw magbagaling, Panginoon. Opo, Panginoon. Sa mga oras ito, meron kang problema emotionally sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong kapatid, kasama sa trabaho, sa opisina, sa bahay, o sa komunidad na ginagalawan, hilingin natin sa Panginoon na matuto tayong magpatawad at matuto rin tayo humingi ng tawad. Kasi gusto ng Lord ng katahimikan. At mararanasan lang natin ng totoong katahimikan kung tayo'y marunong magpatawad. Mararanasan natin yung kasaganahan ng katahimikan. Mararanasan natin yung kasaganahan ng pagpapala. Sinabi ng mga salita ng Diyos, kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. At kung hindi tayo hingi ng tawad, hindi rin tayo mapapatawad. Matuto tayo magpatawad at matuto rin tayo humingi ng tawad. Opo, Panginoon. Sige, paalala sa inyo, Lord. Yun sa mga taong ito. Maaaring sa ngayon, patawarin mo. Kinabukasan o mamaya, kung may pagkakataon, pwede mo siyang puntahan o i-message mo. Sabihin mo sa kanya na pinapatawad mo na siya, humingi ka rin ng tawad sa kanya. Spiritually, meron kang problema. Meron mga bagay na umahadlang para totoong makasamba ka sa ating Panginoon. Kumitang ang iyong ating sarili. Hilingin natin sa Panginoon, palayain tayo. Sa lahat ng spiritual bondage, lahat ng klase ng bisyo, palayain tayo ng Lord. Itong physical na katawan natin, hindi ito nilikha para sa lahat ng klase ng bisyo na sirain ang ating katawan, ang ating isipan. Gusto ng Diyos na maging malinis tayo, gusto niya maging malinis sa sasilan tayo ng Kanyang Espiritu Santo. Palayain tayo. Idolatry, witchcraft, horoscope, mga bagay na humahadlang sa atin para makapagpatuloy kay Lord. Yung pagiging firm natin, ang pagiging tunay na lalaki, tunay na babae sa pangalan ng ating Panginoon. Sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya na rin, may bondage ka rin, nahihirapan ka financially sa mga panahon ito. Ang sabi ng Panginoon, kasama sa greener pasture, sagana tayo sa mga pagpapala, kasama na yung pag-ibig ng Diyos, maging sa mga bagay, material na bagay, sinabi rin pinangako ito. Pero mangyayari lang ito kung tayo talaga totally magsusurrender ng ating buhay sa Kanya. Totally. Kaya kung tayo mayroong trabaho, tulungan tayo ng Diyos, bigyan tayo ng karunong kaalaman kung paano natin magiging good steward tayo sa resources na binigay sa atin ng Diyos.
Kaya na rin, kung nangangailangan tayo ng trabaho, tulungan tayo ng Diyos. Panalangin natin na magkaroon tayo ng trabaho na hindi magiging handang na mapapalayo tayo kay Lord. Bagkus lalo tayo mapapalapit kay Lord. In Jesus' name, claim natin, hilingin natin sa ating Panginoon dahil gusto ng Lord pagpalain tayo. Palain tayo. Tataas din po namin, Panginoon, ng aming bayan. Kitang-kita niyo po ang bansang Pilipinas na medyo di malaman kung saan talaga patungo, pero ikaw ang talagang totoong pinanggagalingan ng lahat ng bagay, yung pagkakaroon po ng greener pasture. Ikaw ang po pwede magbigay ng maganda at maayos na pamumuhay sa bawat isa. Kahit nandito kami sa bansang Pilipinas, natulungan niyo po, Panginoon, ang aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan na magampanan po yung tungkulin para po sa iyo pangalan. May tasang yung pangalan. Lahat pinagmamalaki namin ng Pilipinas ay isang Christian country. Hayaan niyo po, Panginoon, ng bawat isa makapag-serve para po sa inyo. Kaya na rin ang aming mga kapulisan, mga sundalo, tunay na magamit po ang bawat isa sa kanila para sa totoong peace and order ng aming bansa. Yes, Lord. Kasi kasama ito sa katahimikan na po pwedeng gamitin mo mga kapulisan sa pagkakaroon po ng greener pasture. Katahimikan. Hallelujah. Hallelujah. Kaya na rin, nataas po namin sa iyo, Panginoon, ang bansang Israel. Ikaw mismo nagsabi na kung sino man magpala sa Israel ay inyong pagpapalain. Yes, Lord. Pagpalain niyo po ang bansang Israel. Hayaan niyo po, Panginoon, na lahat ng mga tao o mga bagay o ibig na sila ibagsak, hindi po niyo pahihintulutan. Dahil ito po'y bayan po ninyo. Patuloy po niyo pagpapalain ang bansang Israel. Kaya na rin, yung katahimikan, Panginoon, doon sa ibang bansa pa na nagkakaroon ng kaguluhan, Lord, bigyan niyo po sila ng kaliwanagan. Lahat po ng mga tao na gusto ay manggulo, manggera, o pumatay lang, liwanagin niyo po ang pag-iisip ng bawat isa upang ang katahimikan ng buong mundo ay tunay na lumabas sa presensya po ninyo, sa tulong po ninyo, Panginoon. Kaya na rin, Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang aming mga kapatid na diriwang ng kanilang kaarawan at ng kanilang mga anniversary. Salamat po sa extension ng buhay. Salamat po sa extension ng pagsasama. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang gagawa at kikilos para maranasan ang ibig sabihin talaga ng greener pasture sa pagsasama ng mag-asawa at sa kaarawan ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa extension. Muli, pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming mga kapatid na mga taga-Pangasinan na sumusubaybay sa ganitong gawain, sa pangunguna po ng kapatid na Totong kanyang may bahay. Pagpalain niyo rin po ang mga taga-Laguna, sumusubaybay sa ganitong gawain, sa pangunguna po ng kapatid na Dada, pati ang kanyang may bahay. Pagpalain niyo rin, Panginoon, ang aking mga kabatch 79 na sumusubaybay dito sa ganitong gawain. Maranasan po niya talaga, Panginoon, yung pagpapala ng nanggagaling po sa inyo. Pagpalain niyo rin, Panginoon, ang mga taga-Abra, kamag-anak po ng aking misis na sumusubaybay sa ganitong gawain. Hayaan niyo po, Panginoon, maranasan nila yung kanilang tunay na sinasabi na pagpapala na sinasabi po ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kaya na rin, Panginoon, tinataas ko po ang buong kapulungan po ng Pateros Evangelical Church. Tunay na ang bawat isa po sa amin magamit po para sa inyong kapurihan, kasi naniniwala po kami ang greener pasture isang kasama po namin kayo, lalo-lalo na po sa Pateros Evangelical Church. Muli, Panginoon, sa gabi ito, muli nagpapasalamat po kami sa binigay mo po na mensahe sa amin na hindi po kami dapat matakot, hindi po kami dapat mabahala, dahil ikaw ang aming katahimikan, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming katapangan, ikaw ang pagpapala, at higit sa lahat, Panginoon, magiging sagana kami sa inyong pag-ibig at sa inyong pagmamahal. Maraming salamat po, Panginoon, dahil na po namin ngayon pa lang, gagawin mo na at tinugon mo na ang aming mga panalangin ito, kasi hinihiling po namin lahat ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus, lahat po ng anak ng Diyos magsabi ng malakas na Amen.